So hello guys. So this video is all about Python. So we talk about kung saan ba ginagamit si Python, ano yung silbi niya, okay? So and kung paano siya gamitin. Okay, so according to W3 School is Python is a popular programming language. It was created by Guido van Rossum and released in 1991. So, it used for or saan to ginagamit is for web development server side. So, software development, mathematics, system scripting. So, dun sa mga fields na ginagamit, commonly si Python. So, what can Python do? So, ano yung ginagawa ni Python? So, Python can be used on a server to create web applications. So, sa pagdating sa web application is meron tayong mga servers na ginagamit para sa pagrarun ng isang website. So, next is Python can be used alongside software to create workflow. So, yung kung paano mag-flow yung mga program or paano makuha yung mga data from databases may transfer into website. So, ginagamit din siya doon. So, Python can connect to the database system. It can also read and modify files. Python can be used to handle big data and perform complex mathematics. Python can be used for rapid prototyping or for production-ready software development. Okay, so commonly talaga ginagamit siya for prototyping or for light programming. Okay, why? Kasi si Python is sobrang dali kumpara sa mga ibang programming language like C, C Sharp, or Java. Okay, mas madali intindihin at gamitin si Python. So why Python? Python works on different platforms, Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, at marami pa. So Python has a simple syntax similar to English language. So yun nga, simple lang yung syntax niya, madali siyang intindihin. Okay, so Python has a syntax that allows developers to write programs with fewer lines than some other programs language. So bakit? Kasi si si Python kasi kumpara sa ibang programming language is mas short yung kanyang mga terminologies or yung mga code niya mismo doon. Mas kaunti. Okay, and more readable. Okay, kumbaga parang practical. Kumbaga pag sinabi niyang ito ay English or pag binasa mo siya as tingin mo naman pag binasa mo siya is English. So English yung meaning niya. Na-identify niya agad na ito ay ganito yung value or ganito yung ibig niya sabihin. So, yun. Kahit konting background lang naman tayo for Python. So, let's start para hindi na tayo tumagal. So, let's jump sa ating IDE, which is ang IDE kong ginagamit is ang PyCharm. So, by JetBrains to. So, okay. So, pagdating sa ating syntax sa Python, kung makikita nyo yung pinaka-coding sheets ni Python is blanco. Okay, or wala siyang nakalagay na class or methods like other programming language like Java, C Sharp. So, kay Python is blank page is dun siya nag-start. Okay, so ikaw ang bahalang mag-describe kung ikaw ba ay gagawa or ikaw ang bahalang mag-decide kung gagawa ka ba ng class or ng method sa iyong coding sheets. Okay, so let's start. So, ang first syntax naman natin ginagawa pagdating sa coding is ang printing. Okay, so sa print, pagdating sa C++, i-see out yung code na ginagamit natin. Right? So, pagdating naman kay Python, isang ginagamit natin is ang word na print. Okay? So, then, next is ang parameters niya or yung parentheses na pares ng open and close. So, sa C++, Java at C Sharp, so commonly tayo naglalagay ng semicolon. So, yun yung isang pinagkaiba ni Python kasi pagdating kay Python is hindi na tayo kailangan ng semicolon. Okay? So, sa loob ng parenthesis niya o ng parameters niya is dyan tayo magke-create ng mga values o dyan natin i-declare lahat ng values na kailangan natin ma-print o gusto natin i-print. Like for example is hello. So, yung hello na yon is text yon. So, kapag yan, simpleng ganyan lang. Okay, so sa loob ng print method is meron tayong hello na text. So, kapag nirun na natin yan, makuha na agad natin yung pinaka-output nating gusto. Okay, so next is, jump tayo sa ating variables. So, sa pag-create ng variables, commonly alam natin, pag-create ng variables, like for example, int a is equals to 5, to 4, to 5. So, yan, tapos may semicolon, di ba?
sa ibang programming language like C++. So, pagdating kay Python is hindi niya muna kailangan i-declare kung ano yung pinaka data types niya. So, like for example, is A is equals to 5. Okay? So, yan. Just declared like that. So, kapag nilagay natin sa printing natin is yung A, so directly pag try natin i-run is nakukuha na agad natin yung 5. Okay? So, ganun siya kadali kumpara sa ibang programming language na kailangan mo i-declare kung anong data type siya, anong types niya. Okay? So, may isang type pa na pag-create ng variables is yung ganitong type. So, yung multi-declaring ng variables in one line. So, meron tayong A, B, tapos meron tayong diba, 4. Tapos sabihin natin, lagyan natin ng C. Okay, tapos lagyan natin ng 10. Okay, then print natin yung A. So, ang value ng A ay 5. So, ang value ng 4, ng B is 4. Ang value ng C is 10. Okay, so, yan yung example ng multivariables. So, multi-declaring and multivariables. So, try naman natin sa ibang types. So, sabihin natin, variables D. D is equals to text na hello. Okay, so, kapag print natin si D, is makukuha natin yung output na hello. Okay, so, even though na try natin kung matanggap siya ng maraming variables din. So, D, E, tapos, quit natin. Nahati sila lagi ng quit. Then, sabihin natin hi. So, kapag print natin yung letter E, is meron siyang na-handle na value ng I. Okay, so, ganun nagpiprint o yung basic syntax na ginagamit kung paano gamitin si Python. Okay, so, next is kung paano gamitin ang arithmetic operators. So, like for example, meron akong A is equals to 10, then B is equals to 6, also 6. Okay, so, pag prinas natin yan, like for example, is A plus B is equals to 16. So, nakuha natin yung value niya na 16. Okay? So, kapag siya ay nilagyan natin ng text na sabihin natin number. So, hindi siya tumatanggap ng ganong klase ng printout. Okay? Like, unlike sa Java at sa C++ and even sa C# is tumatanggap siya ng ganitong klase ng printout. Okay? So, yun nga, nagkaroon siya ng error. So, hindi siya pumapayag ng plus sign. Okay, kasi ang tinatanggap niya is yung quit na sign. Nakuha. So, yun. Kapag kailangan mong dikitan yung pinaka variables mo ng text, kasi ganun ginagawa natin minsan, di ba, sa programming. So, kailangan mo ay quit, hindi siya plus sign. So, kasi sa C++ is yung another, if I am right, is yung ganyang sign. So, hindi pa din siya tinatanggap. So, tinatanggap ko yung Python is ang quit na sign. So, kapag nilagyan mo siya ng quit, so, lumabas yung answer na 16, which is 10 plus 6 is 16, then yung pinaka value ng number na text. Why? Kasi, yung print method is, siya ay method, still a method si print. So, kung gagawa ka ng mga methods is, halimbawa, like, add method. Okay, so sa add method is pwede ka magbato ng parameters, like for example is int A, tapos quit sa int B. So, ganun yung common din na alam natin sa ibang programming language na pag-create ng variables. Ang meaning ko dito is, kung makikita nyo is meron siyang dalawang variables na pwedeng hawakan sa kanyang parameter. So, ganyan lang din yung pinaka-idea pagdating sa pag-handle ng print method. So, ito yung unang idea, ito yung unang variables. So, pangalawang variables is yung pinaka-number na text. So, okay, para mahati natin yung variables, then doon sa given text na meron mismo sa ating print method.
Okay? So, even though yung like for example is C is null, so, halimbawa uh, C is equals to A plus B. Okay, so tapos ilalagay natin dito si C. Okay, still gumagana pa rin yung ganong klase ng uh, pagsusulat or pagsusulat ng code. So, even yung type na A and B is equals to 10 and sabi natin 5. So, kapag print natin or niran natin is makuha pa rin natin yung pinakatamang value. Kasi 10 plus 5 is equals to 15. Tas plus yung or kasama yung number na text. So, nakuha. So, sa susunod na video is medyo mas deeper topics pa yung ating itatopic.